Ano pa nga raw ba ang kulang kay Kaiju at hindi pa rin nga raw sapat na makapasok ito sa NBA kahit na ngayon ay nakikita natin ang magandang improvement nito na ginagawa sa loob ng court, pero bakit nga ba hindi pa rin nga daw sapat ang kakayahan na meron nito at improvement na ginagawa nito sa kanyang paglalaro? Isa sa pinakamalaking liga ang NBA, kaya naman pinapangarap talaga ito ng ating mga kababayan na makapasok sa liga na ito at makapaglaro. Pero ano nga ba ang mga kulang at mga dapat pangaraw i-improve ni Kai Sotto para nga raw magtuloy-tuloy na ang journey nito sa NBA League? At yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago yan ay hihingin ko muna ang sandaling oras mo para suportahan ng aking channel at mag-subscribe, then click the notification bell at maaari kang mag-comment sa mga topic na gusto mong talakayin natin. Maraming salamat sa inyo. Unahin nga natin dyan, isipin nyo nga, mula nga sa 4 na laro nitong si Kaiju sa Japan B-League, bago sumampa sa gilas para sa FIBA Asia game natin ay talagang unexpected ang performance na ginawa nito sa team ng Yokohama at may career high points na 18 points at 7 out of 8 shooting in the field ang ginawa nito with 10 rebounds sa game, at nakuha nga nito ang first double-double niya sa Japan B-League. At sa pagbagsak nga nito sa gilas, alam naman natin kung gaano naging maganda ang performance na kinalabasan dahil sa matinding pagtatraining na ginawa nito sa window 1 ng FIBA Asia game, at nakatulong pa dito ang paghubog ni Coach Tim sa mga bagay na dapat pangaraw i-improve nitong si Kai sa ilalim at ang versatility na kailangan pa nitong palakasin sa loob ng court. At nakita naman natin na talaga nga naman na nagamit niya sa loob ng court ang skills na tinuro ni CTC sa kanya, at alam din natin kung gaano kalaki ang tiwala ni Coach Tim sa kakayahan nitong si Kai at kaya pangaraw nitong maging dominated player sa buong Asia. At kita naman natin na talagang lumawak ang mentalidad nitong si Kaiju at tumaas ang IQ nito sa paglalaro. Simula nga ng hubugin pa ni Coach Tim ang versatility na meron itong si Kaiju. Bonus na nga lang dito para kay Kaiju dahil nagamit niya rin ang mga kaalaman na nanggaling sa gilas natin sa pagbabalik nito sa Japan B-League. Pero impressive naman talaga ang pagbabalik nito dahil sa pagpasok nito at paglalaro nito ay kumuha agad ito ng 21 points career high kontra sa Kawasaki. Pero bakit nga kaya marami ang analisado na hindi pa rin kumbinsido sa laro na ipinamamalas itong si Kaiju at hindi pa nga rin daw sapat ang kakayahan nitong si Kai Sotto natin para makapasok sa NBA League, ang pinakamalaking liga sa buong mundo? Kaya naman nakakapagtaka kung bakit nga ba sa ganda ng laro at performance na ipinapakita nitong si Kaiju ay hindi pa rin pala sapat ang dunong na meron ito para makapasok sa liga ng NBA. Kahit kung tutuusin lang, ang stats and average nito ngayon ay literal nga na napakataas na simula sa huling mga paglalaro nito sa liga. Pero bakit nga kaya may mga eksperto at analisado na nagsasabi na hindi pa nga sapat ang dunong ng isang Kai Sotto para makipagsabayan sa mga NBA player na naglalaro sa NBA League, at ang mentalidad at versatility nito ay hindi pa totally kayang sumabay sa NBA. At kung nagawa nga nito na makipagsabayan sa mga import sa liga ng Japan at ginawang bata ang mga player na nakatapat nito sa window 1 ng FIBA Asia game, ibahin nga raw talaga ang liga ng NBA League dahil hindi biro ang mga player at mga veteranong NBA star na kanyang makakatapat sa liga nito, at kahit pa sa Summer League ay mahihirapan na talagang makipagsabayan ito, lalo na sa mga rookie player na kasabayan niyang nangangarap na makapasok sa liga ng NBA. Kaya naman talagang mahihirapan nga raw ang isang tulad ni Kaiju sumabay sa laro ng mga NBA player na possible pa lang sa Summer League. Pero kung maaabot nga raw nitong si Kai Sotto ang pinaka-improvement nito sa kanyang paglalaro, at kung mayroon pa talagang improvement na mailalabas ito, ay hindi malabo na talaga nga naman na makapasa ito at makapasok ito sa NBA ngayong 2024. At ngayon nga kahit na malaki pa nga raw ang improvement nitong si Kai ay hindi pa rin nga raw sapat ngayon ang improvement na meron siya sa kanyang paglalaro, at kailangan niya munang i-maintain ang abilidad niya at mentalidad niya sa pagiging matibay na sentro, dahil sa oras nga raw na sumabak ito talaga nga naman na kailangan niya pang pagbutihin ang pagiging sentro niya. At ngayon nga raw mas maganda kung magpo-focus nga muna ito sa karera niya sa Japan B-League, lalo na ngayon napapansin na siya sa ibang mga liga at siguradong di malayo na sa susunod siya na mismo ang hugutin para maglaro sa pinakamalaking liga. Dahil ngayon masasabi natin talagang hindi pa nga talaga buong buo ang dunong at mentalidad at versatility nito para makapagsabay sa mga NBA star, although malaki na ang improvement nito at magagamit niya ito
ito sa Liga ng Japan ngayon at ilaan na lamang araw nito muna ang kanyang oras sa nagiging magandang karera niya ngayon sa Japan B-League at patuloy lang na magpagamit sa ating Gilas Pilipinas team. At yan muna ang kailangan niyang pagpokusan ngayon at makikita natin yan kung kayang nangaraw sumabay ni Kai sa mga European players na makakalaban niya sa OQT. At yan lang naman at maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat sa inyo.